Sinong hayop na gumawa nito sa apo ko? Sa CCTV, Nay, nakita ko kung sinong gumahasa sa anak ko. Pinapasok siya ni Camille. Nagtiwala sa kanya ang anak ko. Sinamantala niya na magaan ang loob sa kanya ng bata para magawa ang kanyang balak. Pagkatapos ng kahiyupan niya, pinagnakawan niya pa kami. Demonyo talagang lalaking yon. Kung magnanakaw lang naman siya, bakit kailangan niya pang gawa na masama si Camille, Nay? Bakit? Ang bata-bata pa ng anak ko. Ang sakit-sakit, Nay. Hindi pwedeng hindi siya mananagot sa kanyang ginawa, anak. At hindi rin ako papayag na hindi siya makukulong. Hahanapin ko siya kung saang lupalop man siya nagtatago. Taon 2019. Leyte. May kaya sa buhay sina Blessy. Mayroon siyang 3 pwesto sa palengke, 1 tindahan ng karne at 2 magkatabing pwesto naman para sa kanyang grocery. Pero hindi niya mararating ang lahat ng iyon kung hindi dahil sa matinding pagsisikap at sakripisyo niya sa kanyang buhay. Matagal bago siya nakatapos ng pag-aaral dahil pahinto-hinto sa pagtungtong ng kolehiyo. Kung hindi pa siya naging scholar at hindi nagpa-part-time job, ay hindi siya makakatapos sa pag-aaral. Dahil sa mga pinagdaanan niya noon, hindi siya nag-aatubiling tumulong sa iba, lalo na sa mga estudyante na may pangarap sa buhay. Kaya lamang, sa kabila ng tagumpay ni Blessy, ay hindi naman siya pinalad pagdating sa pag-ibig. Iniwan siya ng naging boyfriend niya. Ang problema niya noon ay buntis na siya nang hiwalayan siya ng lalaki. Mag-isa niyang pinalaki at sinuportahan ng anak niyang si Camille. Nang mga panahong yun, 15 anyos na ang dalaga. Mabait at matulungin din sa mga tao si Camille katulad ng kanyang ina. Minsan na ring hinanap ng dalaga ang kanyang ama, pero ipinaliwanag naman ni Blessy ang nangyari. Laking pasasalamat na lamang niya dahil maunawain ang kanyang anak at hindi na nagpumilit pang makilala ang lalaki na tinakbuhan ang kanyang responsibilidad. Oh, bakit nakadikit ka na naman sa akin, anak? May kailangan ka, no? Meron nga po. Ma, pwede ba akong pumunta sa birthday party ng kaklase ko? Sino naman ang kasama mo? Mga kaibigan ko po. Hanggang anong oras kayo ron? Hindi po kami magpapagabi. Sige, pero pasasamahan kita sa driver para maihatid ka rin niya rito pa uwi. Huwag mo siyang tatakasan, anak, ha? Alam mo na mangyayari kapag ginawa mo yon. Kailan po ba ako naging pasaway sa inyo, Ma? Sus, dinadaan mo pa ako sa paganyan-ganyan mo eh. Basta mag-iingat ka. Opo, Ma? Ano na naman? Ano pang kailangan ng anak kong yan, Ma, kailan ka po ba mag-aasawa? Bakit mo naman naitanong yan? Nagulat naman ako sa iyo, anak. Akala ko kung ano nang hihingin mo sa akin. Gusto mo lang pala ako mag-asawa. Para po maging masaya na kayo ulit. Masaya naman ako Okay lang ako, anak. Basta nandyan ka. Pero iba pa rin yung may nakakasama ka, Ma. Gusto mo bang hanapan na kita na magiging boyfriend? Ay nako, hindi na kailangan. Kung para sa akin ang lalaking makikilala ko, magiging kami talaga. Hindi mo na kailangan magreto sa akin. Excited na po kasi ako magkaroon ng pwedeng tawaging papa. Hayaan mo, anak. Kapag may nagustuhan na ako na mismong gagawa ng paraan para maging malapit kami sa isa't isa. Talaga po? Oo naman. At ikaw ang unang makakaalam tungkol doon. Thank you, Ma. O siya, sige na. Iidlip muna ako. Aalis ako mamaya papuntang palengke. Gusto mo bang sumama? Hindi na po, Ma. Dito na lang po ako sa bahay. O siya, sige. Ikaw ang bahala. Hindi inaasahan ni Blessy na hihilingin yon ng kanyang anak. Pero nauunawaan din naman niya ang dalaga dahil gusto raw noong maranasan na may tinatawag na papa gaya ng mga kaklase at malalapit niyang kaibigan.
Gustuhin man niyang pagbigyan ng anak ay wala pa talaga siyang nagugustuhan kahit na may nanliligaw naman sa kanya. Ang ibang pumaporma may anak na rin tulad niya, pero kung hindi siya nayayabangan ay hindi naman niya nakikitang magiging mabuting ama para kay Camille. Kung ganoon lang sana kadali ang lahat, ay matagal niya nang naibigay sa anak ang pangarap na magkaroon ng ama at buong pamilya. Ngunit dumating ang araw na may nakilala si Blessy sa palengke. Kargador yun at minsan tindero din ng karne. Mukhang paiba-iba lang talaga ang raket ng lalaki. Kalapit lang ng pwestong pagmamay-ari niya ang pinapasukan noon. Dala ng kuryosidad, nagtanong-tanong siya sa mga kakilala niya sa palengke. Kuya Talyo, kilala mo ba yung tindero ng karne sa katabing pwesto? Ah, si Michael? Yun bang pangalan niya? Oo, pero may kantawag na mga nakakakilala sa kanya. Uy, teka, mukhang interesado ka kay Pogi, ah. Nakikita ko kasi ang sarili ko sa kanya nung nagsisimula pa lamang ako. Talaga? Oo, ganyan na ganyan din ako kasipag noon para kumita. Walang arte-arte. Kung saan ako kikita, papasukin ko kaagad basta legal. Nako, hindi lang masipag yan. Madiskarte rin. Marami ng pinasukan trabaho bago pa naging tindero dyan sa katabing pwesto. Sayang nga eh, pangarap niya raw makapagtapos ng pag-aaral pero hindi niya kayang gastusan ng kolehiyo. Ganoon ba? Naku, sayang naman. Mas lalong naging interesado si Blessy kay Mike nang malaman niya ang kwento ng buhay ng lalaki. Binata pa raw yun at nag-iisa na lamang sa buhay, kaya pinapasukan ang kahit na anong trabaho para may makain sa araw-araw. Magdamag na nag-isip si Blessy. Gusto niyang tulungan ng binata pero kailangan niyang pag-isipan yon ng mabuti dahil hindi siya pwedeng basta-basta lang magtiwala sa ibang tao. Pero iba ang kanyang pakiramdam kay Mike. Magaan ang loob niya sa taong yun, kaya nakabuo siya ng desisyon. Kumusta ka, Mike? Ayos naman po, ma'am. Okay ka ba dun sa trabaho mo sa tindahan ng karne? Oo naman po. Wala naman po ako nagiging problema sa pamamasukan ko ron. Ganun ba? Pero gusto mo ba ng mas magaan na trabaho? Sino ba naman po ang aayaw dun, ma'am? Huwag ka na nga mangupo sa akin. Feeling ko tuloy, ang tanda-tanda ko na. Sige, ma'am. Hindi na ako mangungupo. Kaya kita kinakausap ngayon kasi may iaalok sana akong trabaho sa'yo. Huwag ka mag-alala, hindi mo na kailangan magbuhat ng mabibigat o kaya magtagtad ng karne. Anong trabaho yan, ma'am? Kukunin sana kitang kahero sa grocery ko. Yun ay kung papayag ka. Talaga, ma'am? Nako, hindi ko tatanggihan yan. Mabuti naman. Patuturuan na lamang kita sa dati kong kahera. Paalis na kasi siya kaya naghahanap na rin ako ng papalit sa kanya. Nako, maraming salamat sa tiwala niyo, ma'am. Hindi ko akalain na ako pang aalukin niyo para sa trabahong yan. Nararamdaman ko kasi na mapagkakatiwalaan ka. Tsaka hanga ako sa kasipagan mo. Siya nga pala, hindi ka na ba nag-aaral? Hindi na, ma'am eh. Hindi ko kasi kayang suportahan ang sarili ko sa mga gastusin sa kolehiyo. Kahit libre na nga ang tuition, marami pa rin namang gagastusin tsaka mamamasahe pa ako araw-araw. Kung gusto mo mag-aral at makaipon agad, lalakihan ko ang sweldo mo sa pagiging kahero ko sa grocery. Talaga, ma'am? Oo naman. Masarap tulungan ang mga kagaya mong hindi tamad at talagang nagpupursige sa buhay. Alam niyo ba, ma'am? Ikaw lang ang nagtiwala sa akin ng ganyan. Masyado kasing mababa ang tingin ng ibang tao sa mga kagaya kong pagiging tindero at kargador lang ang trabaho. Nako, huwag mong nilalang ang trabaho mo. Marangal yan. Mas maganda yan kesa magnakaw. Ipagpatuloy mo lang ang kasipagan mo. Sigurado ko, malayo ang mararating mo sa buhay. Nang makita ni Blessy ang sipag at dedikasyon ni Mike sa pag-iipon para sa kanyang pag-aaral, ay naisipan niyang alukin ang binata.
Gusto niya yung makapagtapos ng kolehiyo. Sasagutin niya ang lahat ng gastos at libre na rin pati tirahan. Hindi maintindihan ni Blessy ang sarili niya kung bakit ganoon na lamang siya kabilis magdesisyon pagdating sa pagtulong kay Mike. Pero sa mga sandaling yun, wala na siyang pakialam sa sasabihin sa kanya ng ibang tao. Batid niyang masyado na siyang mabilis na nagtitiwala, pero naniniwala siya na mabuting tao ang tinutulungan niya, kaya hindi siya nag-aalinlangan sa kanyang gagawin. Nag-alangan ng una ang binata, pero kalaunan ay pumayag na rin yon na magpatuloy sa pag-aaral na magkasundo silang magtatrabaho pa rin ang lalaki sa kanyang grocery kahit part-time lamang. Sa kabilang banda, bagsak naman ang balikat ni Mike nang makauwi sa boarding house na binabayaran din ni Blessy para meron siyang matirhan. Katatapos nila mag-enroll sa kolehiyo at nakapasa naman siya sa entrance exam. Pinapunta niya roon ang pinsan niyang si Benji para may makausap naman siya kahit papaano. Pero hindi rin kaagad nakarating ang lalaki, kaya bumili na lamang siya ng alak para masimulan ang pag-iinom. Uy, ano yan? Bakit may alak ka? Di ba bawal uminom dito sa boarding house nyo? Bakit? May nakakakita ba sa akin ngayon? Bawal lang to kapag nahuli nila ako. Ewan ko sa'yo, tol ha. Ang swerte-swerte mo na nga na may tumutulong sa'yo. Hindi ka pa magpakatino. Nandito ka ba para sermonan ako? Umupo ka na nga lang dyan. Samahan mo ako uminom. Bakit ka ba kasi umiinom? Anong problema mo? Ano pa? Di yung pag-aaral ko. Paano naman naging problema yun? Ayoko na mag-aral, Benji. Mas gusto ko magtrabaho na lang. Bakit kasi sinabi mo dun sa amo mo na gusto mo mag-aral? Naniwala tuloy sa'yo. Alam mo, gusto ko nang bumilib sa sarili ko eh. Nagpapa-impress lang ako. Kasalanan mo rin naman pala eh. Sana, hindi mo na lang sinabi yun. Wala ka sanang problema ngayon. Ang sabi ko lang sa kanya, mag-iipon muna ako. Tapos biglang nag-alok na pag-aaralin ako. Anong gagawin ko? Kung ako sa'yo, panindigan mo na lang yan. Nandyan na yan eh. Tsaka wala ka namang gagastusin ni isang kusing. Isa pa, nakakapag-part-time ka pa rin naman, di ba? Oo, pero ilang oras lang yun. Kailangan ko na mas malaking pera. Para saan? Para sa sarili ko. Gusto kong makaalis dito at magpakalayo-layo. Bakit lalayo ka pa eh? Ang ganda-ganda na nga ng buhay mo ngayon. Mukha nga may gusto pa sa'yo yung amo mo eh. Ayaw mo yun? Instant yaman ka pag nagkataon? Masyado na siya matanda para sa akin, no? 10 taon kaya ang agwat namin. Jesus, wala naman sa edad yan. Tsaka mukhang magkaedad lang naman kayong dalawa. Pagtiisan mo na lang. Ang mahalaga, magiging maganda na ang buhay mo sa kanya. Magpapakabait ka lang at makikisama. Parang hindi ko kaya, tol. May anak na yun eh. Ayaw mo nun? Hindi na siya hihingi ng anak sa'yo kasi meron na. Pero aaminin ko, mabait naman talaga si Blessy, tsaka maganda siya. Mukhang hindi naman siya mahirap mahalin. Yun naman pala eh. Di kapag umamin sa'yo, huwag mo nang pakawalan. Nang sumapit ang birthday ni Mike, hindi niya inaasahan na maghahanda si Blessy para sa kanya. Maraming pagkain, alak at mga bisita na hindi naman niya kilala. Napabuntong hininga na lamang noon ang binata habang pilit nang umingiti at nagpapasalamat sa mga dumarating na bisita. Nakatanggap siya ng regalo mula sa kanyang amo, mamahaling relo at isang pares ng bagong sapatos na sa pagkakaalam niya ay nagkakahalaga ng mahigit 10,000 piso. Nang makaalis na ang mga bisita, isinama muna ng ina ni Blessy ang anak na si Camille dahil baka hindi na rin siya maasikaso dala ng kalasingan. Silang dalawa na lang ang naiwan sa bahay. Napailing na lamang ang binata nang maabutan si Blessy na nakasandal na sa sofa at namumula na rin sa dami ng nainom. Mike, happy birthday. Masaya ka ba? Oo naman, ma'am. Masaya ako, pero hindi mo naman kailangang gumastos ng ganong kalaki para sa birthday ko. Masyado nang nakakahiya. Ikaw na nga lahat ng gumagastos para sa pag-aaral ko, tapos pati birthday ko ikaw pa rin. Sobra-sobra na yun na itutulong mo sa akin, ma'am.
Basta masaya ka, okay lang sa akin. Handa akong gawin ang lahat para sa iyo, Mike. Ganun kita kamahal. Ha? Mahal mo ako? Hindi mo pa ba nahahalata? Matagal na kitang gusto. At noong nakilala pa kita ng lubusan, maniwala ka man o hindi, minahal na kita, Mike. Totoo na ang nararamdaman ko para sa iyo. Pero, hindi ba parang masyado naman yatang mabilis, ma'am? Wala pang 1 taon tayong magkakilala. Wala naman sa tagal yun eh. Gusto talaga kita. Ikaw ba? Wala ka bang nararamdaman para sa akin? Hindi ko alam. Hindi ako sigurado kaya hindi ko pa masasabi sa ngayon. Laking pasasalamat ni Mike dahil tila nasabi lang yun ni Blessy dala ng kalasingan. Kinabukasan, hindi na ulit nabanggit sa kanya ng amo ang tungkol sa ginawang pag-amin noon. Pero napansin din niya na medyo umiiwas yun sa kanya at hindi na gaanong nakikipag-usap gaya ng dati. Nagpatuloy yun ng ilan pang araw. Nag-uusap na lamang sila kapag nagtatanong sa kanya si Blessy kung may pera pa siya o may ibang kailangan sa eskwela. Sa paglipas ng mga araw, nilamon na ng konsensya si Mike. Doon niya napagtanto na nakakapanibago rin pala kapag hindi nagpaparamdam sa kanya si Blessy. At nang malaman niyang may nanliligaw na muli sa kanyang amo, ay bigla siyang natauhan. May kailangan ka ba, Mike? May itatanong lang sana ako, ma'am. Ano yun? Nanliligaw ba sa yung lalaking kausap mo kanina? Si Elmer? Oo. Gustong umakyat ng ligaw pero sabi ko, hindi ako nag-e-entertain kapag nasa oras ako ng trabaho. Pinapupunta mo ba siya sa bahay mo, ma'am? Sabi ko na lang pumunta siya sa bahay, pero hindi niya sinabi kung kailan. Ma'am, may pag-asa ba siya sa'yo? Bakit mo naman naitanong yan? Gusto ko lang malaman. May gusto rin kasi akong itanong sa'yo eh. Ano yun? Paano kung may manligaw sa'yo pero hindi naman mayaman tsaka mas bata sa'yo? Hindi ka agad nakasagot si Blessy sa tanong na yon ni Mike. Nagulat din siya kung bakit bigla na lang nagtanong ng ganoon ang binata. Kahit kailan naman ay hindi yun naging interesado tungkol sa mga manliligaw niya. Isa pa, batid niyang wala namang gusto sa kanya ang lalaki base sa naging sagot ng binata nung maglakas loob siyang umamin nung sinadya niyang maglasing. Nasaktan siya nang sabihin ng lalaki na hindi siya sigurado sa nararamdaman nito sa kanya, kaya nagpasya siyang dumistansya na lamang muna. Ginawa niya yun bago pa man tuluyang lumalim ang kanyang nararamdaman. Mahal niya si Mike pero kaya niya pa yung baliwalain kung hindi naman siya kayang mahalin pabalik ng binata. Pero nagulat si Blessy nang bigla na lang siyang ayain ni Mike na kumain sa labas ng gabing yon. Nagtataka man ay nagbihis pa rin siya at naghanda para doon. Sakto namang tumawag ang makulit niyang manliligaw. Laking pasasalamat niya na lamang dahil nagkaroon na siya ng dahilan para hindi makipagkita. Hindi naman talaga niya gusto ang bago niyang manliligaw at hindi na rin siya interesado na makipagkilala pa sa iba. Mike, bakit ka nga pala nag-ayang lumabas ngayon? May okasyon ba? Wala naman, ma'am. Gusto lang sana kitang makausap. Tsaka, sagot ko lahat ng orderin natin ngayon. Simpleng pasasalamat ko lang sa lahat ng mga naitulong mo sa akin. Hindi mo naman kailangang gawin to, Mike. Pero gusto ko, ma'am. Tinabi mo na lang sana para madagdagan pa ang allowance mo. Pinag-ipunan ko talaga ang gabing to, ma'am. Kaya hindi ko ginagastos yung mga kinikita ko sa pagpa-part-time ko sa grocery. Talaga? Pero gusto kong malaman kung may iba pa bang dahilan kaya tayo nandito? Masyado kasing romantic ang lugar na to, tsaka tingnan mo, halos lahat ng kumakain dito para silang mga couple. Ang totoo niyan, ma'am, dinala kita rito para aminin sa iyo ang totoong nararamdaman ko.
Nag-alala kasi ako nung nalaman kong may bago ka na namang manliligaw. Natakot ako na baka bigla mo na lang sagutin yun. Ano bang ibig mong sabihin? Ma'am, sa tingin ko, mahal na rin kita. Hindi naman ako makakaramdam ng selos at matinding pagkamis sa'yo kung wala lang to eh. Tsaka gusto ko ring humingi ng pasensya sa naging sagot ko nung umamin ka sa akin. Hindi pa kasi talaga ako sigurado nun, tsaka nahihiya pa ako dahil amo kita. Empleyado mo lang ako. Tapos ikaw pa nagpapaaral sa akin ngayon. Ayokong isipin ng ibang tao na ginagamit lamang kita. Huwag mong isipin ang sasabihin ng iba. Hindi naman sila kasali sa magiging relasyon natin kung sakali. Ang mahalaga sa akin ay ang nararamdaman mo. Mike, kung alam mo lang kung gaano ako kasaya ngayong nalaman ko ng mahal mo rin ako. Ang tagal kong ipinagdasal na sana makita mo rin ako bilang isang espesyal na babae sa buhay mo. Sa totoo lang, hindi ko lang maamin sa sarili ko yon, ma'am. Simula ngayon, huwag mo na akong tatawaging ma'am. Pero amo pa rin kita. Hindi, girlfriend mo na ako ngayon. Ha? Talaga? Agad-agad? Oo naman. Patatagalin pa ba natin to eh? Hinihintay lang naman kitang umamin. Napakasaya ng gabing yon para kay Blessy. Hindi niya akalaing aamin na rin sa kanya si Mike. Matapos ang aminang yon at ang pagsagot niya sa binata, pinalipat na niya si Mike sa kanyang bahay. Nagdesisyon siya na magsama na silang dalawa dahil wala na siyang ibang pinapangarap na makasama hanggang sa pagtanda, kundi ang lalaking muling nagpatibok ng kanyang puso. Sa kabila ng pagtanggap ni Camille kay Mike bilang bagong nobyo ni Blessy, hindi pa rin nun kumbinsido ang nanay niyang si Belen. Sigurado ka bang patitirahin mo na sa bahay mo ang nobyo mo? Oo naman po, Nay. Magsasama na kaming dalawa. Hindi ba parang masyado naman yatang mabilis? Ilang buwan pa lang kayo magkakilala. Hindi ka nga man lamang niligawan ng lalaking yon. Ang tanging alam lang namin, pinag-aaral mo siya. Kaya nagulat din kami na magnobyo na pala kayong dalawa. Ako ang unang nagkagusto sa kanya, Nay. Nakakahiya mang aminin pero kaya ko siya inalok ng trabaho at pinag-aral ay para maging mas malapit kami sa isa't isa. Alam kong hindi niya ako mapapansin at magugustuhan kung hindi ko yun ginawa. Hindi naman ako tutol sa ginawa mo. Sa akin lang, kinilala mo muna sana siya ng mabuti bago ka nagdesisyon na magsama na kayo sa iisang bubong. May anak kang babae, Blessy. Mapagkakatiwalaan naman po si Mike, tsaka magkasundo silang dalawa ni Camille. Parang anak na nga rin ang turing niya sa anak ko eh. Nako, Blessy, 10 taon lang ang tanda niya sa anak mo, kaya imposibleng itrato niyang parang anak si Camille. Ang mabuti pa, dito na lang una ang apo ko. Kunin mo na lang siya kapag magbabanding kayong mag-ina. Nay naman, parang sinasabi niyo rin sa akin na ilalayo niyo muna sa akin ang anak ko. Hindi ko kaya yun. Paano nga si Camille? Okay po si Camille, Nay. Ligtas siya sa bahay. Magtiwala po kayo sa akin. Ay, ikaw ang bahala. Basta kapag may nangyari, wag na wag mong sasabihin sa akin na hindi kita pinaalalahanan. Wala pong mangyayari, Nay. Mabuting tao si Mike. Kayo lang naman po nag-iisip ng masama sa kanya. Parang sinisiraan niyo nga rin po siya sa akin eh. Hindi ko naman siya sinisiraan. Sinasabi ko lang ang mga posibleng mangyari, lalo na't hindi naman natin siya lubos na kilala. Ikaw ba? May nakausap ka na ba ni isa sa mga kamag-anak niya? Hindi natin alam kung sino nga ba talaga siya, kung saan at kung anong klaseng tao siya, base sa mga lubos na nakakakilala sa kanya, anak. Sapat na ho ang panahong magkasama kami para makilala ko siya. Sa ilang buwan na yon, wala naman siyang ipinakita sa akin na dapat kong ikabahala. Masipag pa rin siya at masikap, gaya nung una ko siyang nakilala. Baka naman nasasabi mo lang yan, dahil yun pa lang ang nakikita mo sa pagkatao niya. Ay, si nanay talaga oh. Kumalma na po kayo. Okay ako, okay si Camille, at higit sa lahat, hindi po masamang tao si Mike. Kahit ano ang sabihin ng anak na si Blessy,
ay hindi pa rin kumbinsido si Belen sa mga nalaman niya tungkol kay Mike. Iba ang pakiramdam niya sa lalaking yun. Gustuhin man niyang bantayan ang anak at ang kanyang apo, ay hindi naman niya pwedeng iwanan ang kanyang malaking tindahan at ang manukang siya mismo ang namamahala. Nang minsang dumalaw si Belen sa bahay ni na Blessy, napakunot na lamang ang kanyang noo nang makita si Camille na nakakandong kay Mike habang nanonood ng TV. Kaagad na napatayo ang lalaki nang makita ang matanda. Nasaan si Blessy? Lola, nasaan ang mama mo? Umalis po. May kailangan daw pong puntahan. Ganun ba? Ay, sige. Magbihis ka na muna sa kwarto. Isasama kita sa bahay. Okay po, Lola. Ikaw, wala kang pasok? Wala po kaming klase, Nay. Kaya pala nandito ka. Hindi ka na ba pumapasok sa grocery? Sabi po kasi ni Blessy, wag na muna akong pumasok ngayon. Magpahinga na lang daw po ako dito sa bahay. Napakaswerte mo nga naman talaga, no? Ano pong ibig niyong sabihin? Wala, pero hindi ako makikipagplastikan sa'yo, iho. Hindi ko gustong naabutan ko kanina. Dalaga na si Camille, kaya hindi magandang tingnan na kinakandong mo pa siya. Naglalambing lang po yung bata, kaya... Kahit na, dapat alam mo pa rin maglagay ng limitasyon kahit gaano pa kagaan ang loob sa'yo ng apo ko. Pasensya na po kayo, Nay. Hindi na po mauulit. Nang malaman ni Blessy na sinundo pala ng kanyang ina ang anak na si Camille, ay hindi niya na napigilang pagsabihan ang kanyang ina. Hanggang sa nagkaroon na sila ng sagutan na nauwi sa hindi nila pagpapansinan. Kumusta kayo ng nanay mo? Hindi pa rin ba kayo nag-uusap? Hindi pa rin. Ano ba kasing pinag-awayan nyo? Ayaw mo namang sabihin sa akin. Hayaan mo na yon. Ganun lang talaga si nanay. Gusto niya kasi siya palagi yung tama, kaya minsan hindi naiiwasan yung pagtatalo namin. Dahil ba sa pagsundo niya kay Camille? Ay... Tama nga ako. Dapat pala hindi ko na lang pinasama sa kanya si Camille para hindi na kayo nag-away pa. Ano ka ba? Hindi mo naman kasalanan yon. Si nanay talaga may problema dahil mahilig siya magdesisyon na mag-isa kahit hindi naman okay sa akin ang ginagawa niya. Hindi ka na dapat nagalit sa kanya. Sinundo niya lang naman si Camille. Gusto niya na makasama yung apo niya. Yun ang akala mo. Bakit? May iba pa bang dahilan? Ay, wag mo na lang alamin, okay? Magkakaayos din kami nun, pero hindi pa ngayon. Ayoko rin naman na mag-usap kami na may sama pa ng loob sa isa't isa. Tama rin naman. Wala rin kasing kahihinat na ng pag-uusap nyo kung sakali. Wag na lang muna natin siguro siyang pag-usapan. Ang pag-usapan na lang natin ay yung magiging future nating dalawa, lalo na tungkol sa kasal natin. Kasal? Oo, bakit? Ayaw mo ba akong pakasalan? Hindi naman sa ganun. Masyado lang kasing maaga para doon. Tsaka alam mo naman na nag-aaral pa ako, di ba? Alam ko. Hindi naman makakahadlang sa pag-aaral mo ang pagiging mag-asawa natin. Huwag ka mag-alala. Akong bahala sa gastos. Ikaw na naman? Hindi ba nakakahiya na ako ang lalaki sa ating dalawa pero palaging ikaw ang gumagastos? Kaya mas maganda kung magtatapos muna ako ng pag-aaral para makapagtrabaho ko at makapag-ipon. Pero 4 na taon ka pa mag-aaral. 35 na ako, Mike. Nagmamadali ba tayo? May hinahabol ka ba? Hindi naman sa ganon, pero... Saka na lang natin to ulit pag-usapan. Matulog na lang muna tayo. Mula nang magsama sina Blessy at Mike, parang tunay na asawa na ang turing niya sa lalaki. Inaasikaso niya yon bago pumasok sa school at pinagkakatiwala na rin niya ang isang bank account niya. Itinatak na niya sa isipan na ikakasal din naman sila kaya kailangan na nilang masanay na buo ang kanilang tiwala sa isa't isa. Isa pa, ayaw niya ring maramdaman ni Mike na pinagdadamutan niya yon ng pera. Masipag naman pumasok sa grocery ang kanyang nobyo pagkatapos ng klase. Kaya lamang, imbis na maging mas malapit silang dalawa sa isa't isa, ay nararamdaman niya ang pagdistansya sa kanya ng kanyang nobyo.
Madalas na yung nasa grocery at gabing-gabi na kung umuwi, kaya halos hindi na sila makapag-usap buong araw. Lingid naman sa kaalaman ni Blessy ang kalokohang ginagawa ni Mike. Noong unang semester ay masipag pa siyang pumasok sa kolehiyo at palagi ring nag-a-update ng grades. Pero sa katagalan, tinamad na siyang pumasok, kaya imbis na pumunta sa mga klase niya, ay tumatambay na lang siya sa kung saan-saan. Kasama ang iba't ibang babae na namimit niya sa social media. Yun na lang ang paraan niya para hindi siya maumay sa presensya ni Blessy tuwing sila ay magkasama. Pero kahit magaling siyang magpalusot, nagkaroon na rin ng pagdududa ang kanyang nobya. Mahal, kumusta ang pag-aaral mo? Parang hindi ka na nag-update sa akin tungkol doon Okay naman, mahal. Nakakapasa pa naman ako. Huwag ka mag-alala. Buti naman. Hindi ka ba nahihirapan? Tingnan mo mukha ko. Mukha ba akong nahihirapan? Hindi. Mukhang chill na chill ka nga lang sa pag-aaral mo eh. Pero seryoso, mahal, huwag mong pababayaan yun. Gusto kitang makitang umaakyat sa stage. Aakyat lang pala eh. Gusto mo gawin na natin ngayon? Hindi yun. Ano ka ba? Gusto kitang makita na umaakyat sa stage dahil nakatapos ka na ng college. Ako ang magiging pinakamasayang audience doon para sa'yo. Baka nga ako pa yung may pinakamalakas na palakpak eh. Huwag ka mag-alala. Darating din tayo dyan. Basta maghintay ka lang, okay? Tsaka, dagdagan mo pang tiwala mo sa akin. Parang ang hina-hina ako naman sa'yo. Hindi naman. Nag-aalala lang ako. Kasi ayokong mahirapan ka. Yun lang yun. Paano kung biglang ayaw ko na pala mag-aral? Kukumbinsihin pa rin kita. Gagawin ko lahat para bumalik ka sa pag-aaral. Para sa future mo kasi yun eh. Para sa akin lang ba o para sa atin? Kahit gawin mo na lang munang para sa sarili mo. Kapag nagawa mo na, saka na yung para sa atin. Pero sa kabila ng mga sinabi ni Blessy, hindi pa rin bumalik sa pag-aaral si Mike. Nagpatuloy siya sa paglalakwatsa, pagsama sa kung sino-sino at paglulustay ng perang binibigay sa kanya ng kanyang nobya. Dagdag pa ang pangungupit niya sa kaha ng grocery nang hindi nalalaman ni Blessy. Ginagawa niya yun tuwing nagbabantay siya roon. Pinakamaliit na ang 2,000 sa kanyang kinukuha. Sa kabilang banda, nagtataka naman si Blessy nang mapansing tila humihina na ang benta nila sa grocery. Sa pagkakaalam niya ay hindi naman sila nababawasan ng mga customer. Pero naisip niya rin na baka posible ngayon dahil bihira na rin naman siyang pumunta roon. Inaasikaso kasi niya ang pinagagawang water station. Malapit ng magbukasyon kaya kinukumpleto niya na ang requirements. Nang hapong yun, naisipan niyang dumaan sa grocery para muling kumustahin ang benta. Isa pa, naroon na si Mike ng ganoong oras at balak niyang ayaing kumain sa labas kaya gusto niyang sumaglit muna. Laika, nasaan si Mike? Hindi pa ba siya pumupunta rito? Nako, ma'am. Galing po siya dito kanina. Nagbantay lang po saglit sa kaha tapos umalis na. Ha? Saan daw siya pupunta? Hindi niya po sinabi. Iniwan niya lang po sa akin tong kaha. Binantaan pa nga po ako na wag daw mangungupit dahil malalagot daw ako sa kanya. Ma'am, kahit kailan naman po, hindi ako nakailam dyan sa kaha. Tsaka may CCTV naman po tayo rito kaya pwede niyo pong i-check yon para makita niyo kung nangungupit ako rito o hindi. Huwag mo nang isipin yon. May tiwala ako sa'yo. Salamat po, ma'am. Bagamat may tiwala si Blessy kay Laika, napaisip siya sa sinabi ng kanyang tindera. Bago umuwi, naisip niyang tingnan ang footage ng CCTV na nakakabit sa tapat mismo ng kaha. Matagal-tagal niya na yung hindi natitingnan, ngunit hindi niya inaasahan ang kanyang makikita roon. Napabuntong hininga na lamang si Blessy nang masagot ang mga katanungan niya kung bakit nababawasan ang kita ng grocery.
Ibinili niya kay Laika at sa iba pang tindera doon na wag nang papapasukin sa grocery si Mike at mas lalong wag nang palalapitin sa kaha. Nagtanong sa kanya ang mga yon kung bakit, pero hindi niya na yon sinagot pa. Galit na galit siya nang umuwi ng gabing yon. Imbis na ayaing kumain sa labas ang kanyang nobyo, ay tinawagan niya na lamang yon para mag-usap sila sa bahay. Pero pagdating niya roon, naghintay pa siya ng ilang oras bago dumating ang lalaki. San ka galing? Bakit ganyan ka makapagtanong? Galit ka ba? Sa tingin mo, ano bang dapat ko maramdaman matapos kong malaman na ninanakawan mo ko ng pera? Ano bang pinagsasabi mo? Huwag ka nang tumanggi, Mike. Kitang-kita ko sa CCTV ang ginagawa mo sa kaha. Hindi ko lubos maisip kung kailan mo yun sinimulang gawin sa akin. Takang-taka ko kung bakit parang nababawasan ang kinikita ng grocery, tapos malalaman ko na ikaw palang nagnanakaw sa akin. Ang dali mo namang manghusga. Kung tawagin mo ako magnanakaw para na akong kriminal, hindi mo man lang ba ako tatanungin kung bakit ko yung nagawa? Kahit ano pang dahilan mo, mali pa rin na ninanakawan mo ko. Kung kailangan mo ng pera, pwede ka naman magsabi sa akin, Mike. Hindi mo kailangan gawin yon. Hindi mo ba alam kung gaano kasakit sa akin ang ginawa mo? Ginawa ko lang naman yun kasi kinukulang na yung binibigay mong alawan sa akin eh. Pasensya ka na kung nagawa kitang pagnakawan. Kailangan ko lang talaga sa school eh. Sana nagsabi ka na lang sa akin. Bibigyan naman kita. Kailan ba kita pinagdamutan? Ma, nag-aaway po ba kayo ni Tito Mike? Narinig ko kasi na parang sumisigaw ka kanina. Hindi, Kams. May pinag-uusapan lang kami ng mama mo. Pasok ka na muna sa kwarto. Nanlumo si Blessy ng gabing yon. Marami pa siyang gustong sabihin, pero dahil sa pangamba na marinig yon ng kanyang anak, ay tumahimik na lamang muna siya. Humingi naman ng tawad sa kanya si Mike, pero hindi niya lang talaga magawang palampasin ang nangyari. Ilang araw silang hindi nag-uusap at walang kibuan ng dahil doon. Pero sa kabila ng nararamdamang inis para sa nobyo, ay nakaramdam pa rin ng pangungulila ang babae. Namimiss niya rin ang presensya ni Mike, kaya naman ng araw na yon ay nagpasya na siyang makipag-ayos sa kanyang nobyo. Pagkagaling sa water station, dumiretso na siya sa school na pinapasukan ni Mike. Doon na lang niya pupuntahan ang nobyo para sabay na silang umuwi. Hindi na kasi kailangan pumunta noon sa grocery dahil hindi niya na pinapapasok doon ng lalaki para hindi na madagdagan pa ang hindi nila pagkakaunawaan. Kaya lamang, pagdating ni Blessy sa school, ilang beses na niyang tinatawagan si Mike ay hindi pa rin yon sumasagot sa kanya. Habang naghihintay sa may gate, nakita siya roon ng anak ni Talio na kapareho ni Mike ng kurso. Tinanong niya si Sheena kung nakita ba noon ang kanyang nobyo, pero nagulat siya sa isinagot ng dalaga. Kinagabihan. Kailan mo balak sabihin sa akin na hindi ka na pala pumapasok? Mahal, o ano? Bakit gulat na gulat ka? Akala mo ba hindi ko malalaman na hindi ka naman pala talaga nag-enroll para sa second semester? Anong ginagawa mo sa perang binibigay ko sa'yo, ha? Napakarami mo ng kasinungalingan, Mike. Paano mo nalaman? Galing ako sa school nyo kanina para isabay ka na pauwi dahil balak ko na sanang makipag-ayos sa'yo. Ang tagal-tagal ko naghintay doon dahil hinihintay kong sagutin mo ang tawag ko. Tapos malalaman ko sa kabatch mo na hindi ka na pala pumapasok. Nagtanong pa ako sa registrar kung naka-enroll ka doon para lamang makasiguro. Pero wala. Wala ang pangalan mo doon, Mike. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi ko na gusto mag-aral. Wala kang sinabi sa akin. Wala akong natatandang sinabi mo yan sa akin. Kaya wag mo nang bilugin ang ulo ko. O sige, wala na akong sinabi. Pero nagpaparamdam na ako sa inyo na ayaw ko na mag-aral. Hindi ko na kasalanan kung hindi ka nakahalata. At kasalanan ko pa talaga? Ang kapal naman ang mukha mo. Ibinigay ko na lahat sa iyo para lang makapag-aral ka. Ang sarap-sarap na nga ng buhay mo dahil halos hindi mo na problemahin ang pera. At nagagawa mo pa akong pagnakawan. Oo na. Masama na akong tao. Manloloko ko, magnanakaw. Ano pa? Sabihin mo na lahat. At may gana ka pa talagang magalit. Hindi lang basta panloloko ang ginawa mo.
Mike naman, minahal kita. Handa na nga sana akong pakasalan ka, hindi ba? Pero hindi mo naman ako tinanong kung gusto ko ba magpakasal sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Akala mo ba talaga mahal kita? Walang iya. Ang hina naman ng kokote mo para maniwala. Pera lang ang habol ko sa'yo. Pinilit na lang kitang gustuhin para hindi ako makonsensya sa pagbibigay mo sa akin ng kung ano-ano. Napakasama mo. Lahat pala ng pinapakita mo sa akin kasinungalingan. Paano mo naatim na gastusin ang perang pinagpaguran ko habang niloloko mo ko, ha? Hindi lang makapal ang mukha mo. Yung pagiging mapagsamantala mo, sagad hanggang buto. Napahagulhol na lamang si Blessy nang talikuran siya ni Mike matapos ang kanilang pagtatalo. Ni katiting na bakas ng pagsisisi ay hindi niya nakita sa kanyang nobyo. Kinabukasan, napagtanto na lamang ni Blessy na wala na ang mga gamit ni Mike sa kanilang kwarto. Binuksan niya ang kabinet na pinaglalagyan ng mga damit ng nobyo, pero wala nang laman yun. Ngunit ang kanyang ipinagtataka ay may mga nawawala rin sa kanyang mga alahas. Napasigaw na lamang siya dala ng galit sa ginawa ng lalaki. Nangyari na ang nangyari. Hindi siya nakinig sa kanyang ina nang sinabihan siya na iba ang pakiramdam noon kay Mike. Nagpabulag na lamang siya sa pagmamahal na kanyang nararamdaman para sa lalaki. Siguro naman ngayon ay naniniwala ka na sa akin. Tama ang kutob ko sa lalaking yon. Hindi nga siya makakabuti para sa iyo. Pasensya na kayo, Nay, kung hindi ako nakinig sa inyo. Hindi ko talaga akalaing magagawa yun sa akin ni Mike pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa kanya. Sinabi ko naman sa iyo noon, hindi ba? Kilalanin mo muna siya. Pero nakampante ka na mabuti nga siyang tao kahit ilang buwan pa lang kayong magkakilala. Kung nakinig lamang ako sa inyo, hindi ako masasaktan at maloloko ng ganito. Pinagkatiwalaan ko siya ng sobra-sobra. Pero ilang beses niya akong niloko, Nay. Isa lang ang nakikita kong dahilan kung bakit niya nagawa ang lahat ng yon. Pera, anak. Matagal na hindi nagpakita at nagparamdam si Mike kay Blessy. Wala na siyang naging balita pa sa lalaki mula nang mabisto niya ang ginagawang panloloko sa kanya. Sinubukan niyang bumalik sa dati niyang buhay. Itinuon niya ang atensyon sa kanyang negosyo at kumuha na lang ng kasambahay na mag-aasikaso sa bahay at sa anak niyang si Camille. Hanggat kaya niya ay gusto niyang bigyan ng komportableng buhay ang kanyang anak. Nagkaayos na rin naman sila ng kanyang ina kaya nag-uusap na sila tulad ng dati at madalas na ring bumibisita sa bahay niya para samahan ang apo nito. Ngunit dumating ang araw na hindi niya akalaing mangyayari ang pinakamatinding sakit na mararanasan niya sa kanyang buhay. Madilim-dilim na noon pero hindi pa niya magawang umuwi dahil sa lakas ng ulan. Bahana sa labas ng palengke at hanggang tuhod na ang tubig, kaya nagpasya na lang muna siyang manatili sa grocery. Hindi niya rin kasi pwedeng suungin ang baha gamit ang sasakyan, kaya naghintay na lang muna siyang humupa ng kaunti ang baha bago umuwi. Tinawagan na lamang niya ang kanyang ina para puntahan si Camille na kasambahay lamang ang kasama. Pero dahil sa sama ng panahong yun ay hindi rin nakapunta si Aling Belen. Anak, huwag ka na masyadong mag-cellphone. Baka mawalan na ng kuryente mamaya. Kapag nalobat yan, hindi na kita matatawagan. Opo, Ma. Itatabi ko na po. Kumain ka na ba? Tapos na po, Ma. O sige, matulog ka na lang na maaga. Ilak mo na mabuti ang pinto ng kwarto mo at huwag kang lalabas kung wala ka naman importanteng gagawin. Baka bukas pa ako makauwi, anak. Dito na lang muna ako magpapalipas ng gabi. Okay, Ma. Ingat po kayo dyan. I love you. I love you too, anak. Napangiti si Blessy at kahit papaano ay nabawasan ang pag-alala matapos marinig ang boses ni Camille.
Wala silang mahihigaan sa grocery kaya tiniis niya na lang matulog sa upuan sa may kaha. Habang mahimbing ang tulog ng gabing yon, wala siyang kaalam-alam sa panganib na nakaabang sa kanyang anak. Hating gabi, mahimbing na ang tulog ng kasambahay na kasama ni Camille sa bahay, pero gising na gising pa rin ang dalaga. Tila napakaramot ng antok sa kanya ng gabing yon. Iniisip niya kung ayos lang ba ang kanyang ina o kung nakakatulog man lang ba ito habang stranded sa grocery. Ilang sandali pa, nakarinig siya ng sunod-sunod na katok. Kasabay noon ang pagkamatay ng ilaw. Nawalan na ng kuryente dahil sa patuloy na pagbuhos ng malakas na ulan at may kalakasan din ang hangin. Nagtaka siya kung sino ang kumakatok sa bahay nila ng ganoong oras. Sinulyapan niya pa ang cellphone niyang 1% na lamang ang baterya. Nagsinungaling siya sa kanyang ina nang tumawag yon kanina. Hindi siya tumigil sa paglalaro hanggang sa magsawa na lamang siya sa ginagawa at nakalimutan na rin na i-charge ang kanyang cellphone. Wala sanang balak si Camille na pagbuksan ang sinumang kumakatok, pero maya-maya lamang ay narinig niya ang pamilyar na boses sa bintana ng kanyang kwarto. Kams? Kams, ako to, si Tito Mike mo. Tito Mike? Anong ginagawa mo rito? Tulungan mo ako, Kams. Bahang-baha na sa bahay namin. Wala na akong ibang mapupuntahan. Pero sabi ni Mama, bawal kami magpapasok dito ng kahit na sino. Kams, hindi naman ako ibang tao, di ba? Okay tayo, di ba? Alam kong may problema kami ng mama mo at hindi pa kami nagkakaayos ngayon pero wala naman akong gagawing masama sa iyo eh. Alam mo yun. Pero, parang awa mo na, Kams. Nilalamig na ako dito sa labas. Gusto mo bang magkasakit ako? Kaya sige na, buksan mo na ang pinto. Sa lakas ng ulan na may kasama pang hangin ay tuluyan ng naawa si Camille sa dating nobyo ng kanyang ina. Pinapasok niya si Mike na nanginginig na sa lamig dahil basang-basa na yon ng ulan. Tito, basang-basa na kayo. Ikukuha kita ng pamalit na damit. Samahan na kita. Hindi na, Tito, ako na lang. Sabi ko, sasamahan na kita. Nagulat ang dalaga sa pagsigaw ng lalaki. Doon lamang napansin ni Camille ang pamumula ng mga mata ni Mike at ang panginginig na tila hindi lamang dahil sa lamig. Tanda na nasa impluwensya ng ipinagbabawal na gamot ang lalaki ng mga sandaling yon. Nakaramdam ng takot si Camille nang bigla na lamang siya nung sinugod at walang kahirap-hirap na binuhat para dalhin sa kanyang silid. Sinubukang manlaban ni Camille ngunit sadyang mas malakas si Mike kesa sa kanya na noon ay wala sa sariling katinuan. Pinagsamantalahan ng lalaki ang walang kalaban-laban na anak ni Blessy habang malakas pa rin ang buhos ng ulan. Dahil doon, hindi narinig ng kasambahay ang pagsigaw at paghingi ng tulong ng dalaga. Matapos pagsamantalahan ni Mike si Camille, kinuha naman niya ang mga mapapakinabangang gamit ng dalaga para ibenta. Nagawa niya ring pasukin ang kwarto ni Blessy para tangayin lahat ng mga alahas na nakatabi roon. Wala siyang nakuhang pera, pero sapat na ang mga gamit na kanyang nakuha para makabili pa siya ng panibagong supply ng ipinagbabawal na gamot. Kinabukasan, nang tumila na ang ulan at humupa na rin ang baha, ay kaagad na umuwi si Blessy sa kanilang bahay. Ngunit pagkababa niya ng kanyang sasakyan ay nakarinig siya ng pagsigaw ng kanilang kasambahay. Para siyang pinagsakluban ng langit at lupa ng mga sandaling yon nang makita ang kanyang anak na walang malay at puro pasa ang katawan. Wala yun kahit isang saplot at may patakpa ng dugo ang kobrekama. Tanda na may nangyari sa dalaga. Napasigaw na lamang sa matinding galit si Blessy sa sinapit ng kanyang anak. Sinong hayop na gumawa nito sa apo ko?
Sa CCTV, Nay, nakita ko kung sinong gumahasa sa anak ko. Pinapasok siya ni Camille. Nagtiwala sa kanya ang anak ko. Sinamantala niya na magaan ang loob sa kanya ng bata para magawa ang kanyang balak. Pagkatapos ng kahiyupan niya, pinagnakawan niya pa kami. Demonyo talagang lalaking yon. Kung magnanakaw lang naman siya, bakit kailangan niya pang gawa na masama si Camille, Nay? Bakit? Ang bata-bata pa ng anak ko. Ang sakit-sakit, Nay. Hindi pwedeng hindi siya mananagot sa kanyang ginawa, anak. At hindi rin ako papayag na hindi siya makukulong. Hahanapin ko siya kung saang lupalop man siya nagtatago. Dahil sa matibay na ebidensyang hawak ni Blessy, nakapagsampa siya ng kaso laban kay Mike. Ngunit ang problema, may sapalos ang dati niyang nobyo, kaya hindi pa rin yon mahuli-huli. Nahirapan si Blessy dahil bukod sa wala naman siyang kilalang kamag-anak ng lalaki, ay sadyang magaling yon sa pagtatago. Hanggang sa dumating sa bahay niya ang isang binata na nagpakilala bilang pinsan ni Mike. Totoo bang pinsan mo si Mike? Opo, ma'am. Bakit ka nandito? Nandito po ako para sabihin alam ko kung saan posibleng magtago si Mike. At bakit naman ako maniniwala sa'yo? Ma'am, mukha lang po akong loko-loko pero hindi ako kagaya ng pinsan ko. Noon pa lang sinabihan ko na siya na sabihin na lang sa inyo na ayaw niya mag-aral, pero hindi siya nakinig sa akin. Nung naghiwalay kayo, sa akin siya humingi ng tulong. Nakitira siya sa bahay ko ng ilang linggo pero nung malaman ko na gumagamit na siya ng ipinagbabawal na gamot, pinaalis ko na siya sa bahay dahil ayoko madami sa mga kalokohang ginagawa niya. Yung ginawa niya sa anak ko, may alam ka ba ron? Sa totoo lang, ma'am, wala po akong alam doon. Pero nitong nakaraang linggo lang, dumating siya ulit sa bahay. Nagulat nga po ako noon dahil parang wala na siya sa sarili niya. Mukhang nakagamit siya ng pinagbabawal na gamot pero hindi na ganun kalakas ang tama. May mga iniwan po siyang bag sa akin. Babalikan daw niya. Nagtanong ako kung kanino yan pero umalis na rin siya kaagad. Nagmamadali po siya noon, ma'am. Para pong takot na takot. Yun ang araw na nanggaling siya dito. Para pagsamantalahan ng anak ko at pagnakawan kami. Yun na nga po ang dahilan kaya ako nandito, ma'am. Ito po ang bag na dinala niya sa akin. Tiningnan ko po kung anong laman yan. Mga alahas at mga gamit na pwedeng ibenta. May mga cellphone din po dyan. Bag ko to, ha? At mga gamit namin ni Camilang nandito. Wala po akong kinuha na kahit ano dyan, ma'am, ha? Gusto ko lang po talagang ibalik sa inyo para hindi na madagdagan pang kasalanan sa inyo ng pinsang ko. Kung sinusubukan mong tulungan siya para linisin ang pangalan niya, pues, hindi mangyayari yon. Hindi po yun ang intensyon ko, ma'am. Ayaw ko pong madamay sa gulong ginawa ni Mike. Kung may nagawa man po siyang kasalanan, kailangan niya pong pagbayaran yon. Kaya kapag nakita ko siya o nakausap, handa po ako makipagtulungan sa inyo. Ma'am, alam ko pong mahirap na kayo magtiwala matapos ang ginawa ng pinsan ko. Pero hindi po ako masamang tao. Wala po akong hinihinging kapalit sa inyo. Gusto ko lang pong matahimik ang isip at konsensya ko kaya ginagawa ko ito. Lalo na may inosente pang nadamay. May alam po ako na pwede niyang puntahan. Isusulat ko na lang po yung address. Salamat sa pakikipagtulungan mo. Pero may isang pabor pa sana akong hihilingin sa'yo. Ano po yun, ma'am? Pwede ka bang magbigay ng statement sa mga pulis? Oo naman po, ma'am. Makakaasa po kayo. Laking pasasalamat na lamang ni Blessy dahil lumapit sa kanya si Benji para makipagtulungang mahanap si Mike at mapanagot sa ginawa sa kanyang anak. Matapos magbigay ng statement sa mga pulis ay ibinigay na rin ng lalaki ang address ng mga posibleng pagtaguan ng kanyang pinsan. Dahil sa pakikipagtulungan ni Benji kay Blessy ay nagpasya na siyang ibenta na lamang ang bahay na iniwan ng kanyang mga magulang para hindi na siya mabalikan pa ni Mike. Sa ginawa niya ay tiyak na mapapatay siya ng kanyang pinsan. Kaya naman habang hindi pa nabebenta ang bahay, nakituloy na muna siya sa malapit niyang kaibigan. Samantala, bagamat nangako ang mga pulis na pupuntahan ang address na binigay ni Benji, ay nagpasya pa rin si Blessy na tumulong sa paghahanap.
3 lamang ang pwedeng puntahan ni Mike, at sa magkakaibang bayan pa yon. Bigo siya sa unang address na kanyang pinuntahan, pero sa ikalawa, nakumpirma niyang naroon nga ang kanyang hinahanap. Ngunit hindi niya akalain na malalagay naman ang kanyang sarili sa kapahamakan. Pakawalan mo ako, hayop ka! Bitiwan mo ako, ano ba? Huwag kang maingay. Itiko mo yung bibig mo kung ayaw mong tahiin ko yan. Duwag ka! Hindi mo kayang harapin ang mga kasalanan mo! Duwag! Wala akong pakialam kahit tawagin mo akong duwag. Hindi ako magpapahuli sa kanila ng buhay. Naintindihan mo? Bakit mo ba ito ginagawa? Ang ganda na sana ng buhay mo kung hindi mo lang sinayang lahat na naitulong ko sa'yo. Bakit mas ginusto mo pang sirain ang buhay mo? Matagal nang sira ang buhay ko, Blessy. Noon pa, nung mawalan ako ng mga magulang at nagdusa sa matinding paghihirap, sirang-sira na ang buhay ko. Yung buhay mo na gusto mo para sa akin, hindi ako nababagay doon, kaya huwag mo nang ipilit. Panagutan mo ang ginawa mo sa anak ko. Hindi ako papayag na hindi ka mabubulok sa kulungan. Pinagsamantalahan mo siya. Wala akong kasalanan. Wala ako sa sarili ko nung ginawa ko yun. Hindi ko naman yung sinasadya eh. Gusto ko lang talaga ng pera. Sinungaling ka. Kitang-kita ko lahat, kaya huwag ka na magsinungaling sa akin. Sa higpit ng pagkakahawak ni Mike sa magkabilang braso ni Blessy ay hindi niya magawang makawala. Ilang beses na niyang minura ang lalaki at sinubukang tadyakan, pero batak ang katawan noon, kaya ganun na lamang kalakas. Laking pasasalamat niya na lamang nang may mapadaan sa kinaroroonan nila. Sinamantala niya ang pagkakataon para makasigaw. Nataranta si Mike ng mga sandaling yun, pero bago pa man siya tuluyang makawala ay naramdaman niya ang pagbaon ng matulis na bagay sa kanyang tagiliran. Isinugod si Blessy sa ospital ng mga nakakita sa nangyari. Kaagad namang nakatakbo si Mike bago pa man ma-corner ng mga taga-roon. Nang magkamalay ang babae ay tumambad sa kanya ang nag-aalalang muka ng kanyang ina. Kamusta ang pakiramdam mo, anak? Okay lang po ako, Nay. Si Camille, kumusta po siya? Nasa bahay. Pinababantayan ko ng mabuti para hindi na maulit ang nangyari nung nakaraan. Ikaw ang inaalala ko ngayon. Buti na lamang walang tinamaan sa laman loob mo sa pagkakasaksak sa'yo ng siraulong yon. Muntik na ako doon, Nay. Buti na lang may mga nakakita sa amin. Ikaw naman kasi, bakit sumugod ka ron na mag-isa? Iniisip ko kasi na baka makatakas pa siya kapag natagalan pa ang mga pulis sa paghahanap sa kanya. Hindi ko naman nakalaing doon ko pala talaga siya makikita. Hindi ka man lamang nagpasama. Alam mo ng delikadong tao ang hinahanap mo. Nakagamit ba siya noon ng ipinagbabawal na gamot? Parang hindi naman, Nay. Mukhang nag-iba lang talaga siya. Parang hindi na siya yung Mike na nakilala ko noong una. Napakademonyo niya, Nay. Hindi ko lubos maisip na kaya niya akong saktan ng ganon. Sobra-sobra ng ginawa niyang pananakit sa akin. Una ang panloloko niya, tapos yung ginawa niya kay Camille, at ngayon, ito, nagawa niya akong saksakin. Paano kung walang nakakita sa akin doon? Namatay na lang sana ako nang hindi niyo nalalaman. Ipaubaya mo na sa mga pulis ang paghahanap sa kanya. Darating din ang araw na mananagot siya sa kanyang mga kasalanan, anak. Ang gawin mo na lang, mag-focus ka kay Camille at sa negosyo mo. Kalimutan mo na ang lalaking yon. Nang maikwento ni Blessy sa kanilang kasambahay ang tungkol sa nangyari, hindi niya inaasahan ang sinabi noon sa kanya. Ipabarang niya na lang daw si Mike para magtanda. Baka raw yun pa ang magtulak para lumantad ang lalaki at pagsisihan ang mga nagawang pagkakasala. Hindi yun pinansin ni Blessy nung una dahil ang gusto niya ay makita kung paano humimas ng rehas ang lalaki. Pero ilang araw yun naging laman ng kanyang isipan. Naging mailap pa rin sa batas si Mike
at mukhang matatagalan pa bago yon mahuli, kaya naman nagdesisyon na si Blessy na subukan ang sinabi sa kanya ng kanyang kasambahay na si Lisa. Dinala siya ng babae sa matandang mambabarang na kung tawagin sa lugar na yon ay Nana Indang. Sa bagsik mambarang ng matanda ay may mga namatay na rin dahil sa tindi ng sumpang kaya noong ibigay sa isang tao. Ngunit hindi raw basta-basta mambarang ang matanda. Tanging yung mga nakagawa lamang ng mabibigat na kasalanan ang sinusumpa ni Nana Indang. Dinala niya ron ang mga naiwang gamit ni Mike at ilan sa mga litratong kuha pa mula sa kanyang cellphone. Ayon sa mambabarang, hindi na raw kailangan ang mga gamit na yon dahil nakikita ng ginang kung sino ang taong gusto niyang parusahan sa pamamagitan ng isang salamin na pinausukan ng itim na kandila. Si Nana Indang na rin mismo ang gumagawa ng ginagamit na kandila dahil may kasama rin yung ritual, kaya kahit ang usok noon ay may bisa. Sa tindi ng kasalanan ng dati niyang nobyo ay hindi siya nangimi nang sabihin niyang gusto niyang mahirapan ng husto ang lalaki. Yung tipong hihilingin na lamang noon na mamatay. Pero hindi niya gustong matapos ang binata sa ganoong kaparusahan. Gusto rin niyang makita kung paano yun magmakaawa at humingi ng tawad sa kanya. Sabi sa akin ni Lisa, nagpasama ka raw sa kilala niyang mambabarang. Totoo ba yon? Opo, Nay. Kung hindi ko mapapanagot si Mike sa legal na paraan, gusto kong subukan ng pagpapabarang para maranasan niyang pagdusahan ang mga ginawa niya. Mabuti naman at may kilala palang mambabarang si Lisa. May iba pa bang nakakaalam ng ginawa mo? Wala na po, Nay. Huwag mong ipagsasabihan tungkol dyan. Tama na yung tayong tatlo lang ang nakakaalam. Makalipas ang ilang araw ng pagtatago ni Mike, nakahanap na rin siya ng bagong malilipatan. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ang nasnatch na wallet kani-kanina lamang. Laking pasasalamat na lamang niya na may kalakihan ang laman noong pera at may kasama pang ATM. Nakasulat din mismo sa maliit na papel sa loob ng wallet ang PIN ng nasabing card, kaya nakakuha siya ng perang sasapat para magkaroon siya ng matutuluyan. Nag-down siya at nag-advance na rin ng bayad para sa 2 pang buwan. Magpapahinga na sana ang lalaki nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang tao lang ang nakakaalam ng number niyang nakalagay doon. Walang iba kundi si Benji. Ano pa bang kailangan mo? Ang kapal ng mukha mong tumawag pa sa akin pagkatapos mo akong traidorin. Hindi kita tinraidor, Mike. Ginawa ko lang ang tama. Maling-mali ang ginawa mo. Kung magnanakaw ka lang naman, bakit kailangan mo pang mandamay ng isang inosente? Inaasa mo yung anak ni Ma'am Blessy, pero edad pa yun. Hindi mo man lang naisip? Makukulong ka talaga, tol. Mangyayari lang yun kung magpapahuli ako. Ano ko, sira para magpahuli sa kanila? Kahit maghanap sila na maghanap, wala akong pakialam. Ang dali nga nilang malusutan eh. Tsaka wag mo nang binabanggit sa akin yung buwisit na Blessy na yun. Sana pala tinuluyan ko na siya nung huling beses kami nagkita. Tol naman, wag mo nang palalain pa ang lahat. Hihintayin mo pa bang dumami ang kaso mo? Harapin mo na lang ang kasalanan mo sa kanila dahil nagkamali ka naman talaga. Ibang klase ka rin talaga no? Magkamag-anak tayo pero imbis na tulungan mo ko, ipapahamak mo pa ako kay Blessy. Sinabi ko naman sa iyo na babalikan kong iniwan kong gamit sa iyo, di ba? Yun na nga lang ang inaasahan ko pero ipinamigay mo pa. Hindi ko yung pinamigay, tol. Sa kanila naman talaga yun Ibinalik ko lang. At hindi ko pinagsisisihan ang ginawa ko dahil ayoko madamay sa ginawa mong kalokohan. Ayoko na rin madagdagan pa mga pagkakasala mo sa kanila. Tol naman, sumuko ka na. Baka lalo ka lang mapahamak sa ginagawa mo Wow, kung makapagsalita ka parang nag-aalala ka talaga sa akin Di niyang gagana sa akin dahil traidor ka. Hindi na ako magtitiwala sa iyo, Benji. Tsaka pwede ba? Huwag ka na rin tatawag sa number ko. Magpapalit na ako para hindi mo na ako makontak. Hindi ko nagugustuhin pa makipag-usap sa isang walang kwentang pinsan.
Matapos patayan ng tawag si Benji, humilata na si Mike sa malambot na higaan. Nang hindi kaagad makatulog ay kinuha niya ang sigarilyong nakapatong sa mesa at nagsimulang humithit. Wala pa siyang bagong supply ng ipinagbabawal na gamot, kaya hindi na naman siya mapakali ng mga sandaling yun. Sumandal siya sa ulunan ng kama habang nagpapausok sa buong silid. Nakapatay na noon ang mga ilaw at hindi na rin siya nag-abalang buksan pa yon dahil balak na rin niyang matulog pagkatapos ng stick ng sigarilyong kanyang hawak. Maya-maya lamang, napakunot ng noo si Mike nang mapansin niya na nakabukas ang pinto ng banyo. Napakurap-kurap siya nang may kung anong gumalaw mula roon. Ilang sandali pa nanlaki ang kanyang mga mata nang unti-unting luminaw sa paningin niya ang nakikita niya sa may pintuan ng banyo. May babaeng nakatayo roon, mahaba ang buhok at nanlilisik ang mga matang nakatingin sa kanya. Kinusot-kusot niya ang kanyang mga mata nang mapagtantong pamilyar ang babaeng yun. Lintik naman oh. Wala pa nga akong tama kung ano-ano na nakikita ko. Umiwas siya ng tingin sa pag-aakala na guni-guni lamang yun. Ngunit nang ibalik niya ang tingin sa may banyo, doon na lumakas ang kabog ng kanyang dibdib, nang mas maging malinaw pa ang imahe ng babae na kanyang nakikita. Nanlamig ang buo niyang katawan at agad na pinagpawisan dala ng takot. Camille? Maya-maya pa, bigla na lang nawala ang imahe ng babae na kanyang nakikita. Naging pala isipan yon sa kanya. Pinagsamantalahan niya si Camille pero wala siyang maalala na pinatay niya ang dalagita. Pero bakit ganun? Bakit siya nagmumulto sa akin? Bago pa man matulog, tinawagan muna ni Mike ang pinsan niyang si Benji para makasiguro. Sabihin mo nga sa akin, namatay ba si Camille? O akala ko ba hindi ka na makikipag-usap sa akin? Sagutin mo na lang yung tanong ko. Napatay ko ba si Camille? Hindi. Teka, bakit hindi mo alam? Tsaka, bakit mo tinatanong sa akin yan? Ano ba nangyayari? Bigla na lang binaba ni Mike ang tawag ng kanyang pinsan. Nang hihinang binitawan niya ang kanyang cellphone at muling tumitig sa may pintuan ng banyo. Wala na ron ang babaeng kawangis ni Camille. Ilang sandali pa, naramdaman niya ang malamig na bagay na pumatak sa kanyang braso. Nang sulyapan niya yon at inilawan, muntik na siyang mapasigaw nang makita ang sariwang dugo. Tumingala siya sa kisame. Napigil niya ang hininga nang makita ang babaeng kawangis ni Camille na gumagapang roon habang nakabaligtad ang katawan ngunit nakaharap sa kanya ang muka. Sino ka ba? Buhay pa naman si Camila. Bakit po ako ginugulo? Hindi yun ang huling beses na nagpakita kay Mike ang babae. Ilang gabi yung gumugulo sa isipan niya na naging dahilan ng halos buong linggong kawalan niya ng maayos na pagtulog. Lumalim ang mga mata ni Mike at nangitim ang paligid noon. Halos hindi na siya makalabas ng inuupahan dahil natatakot ang mga nakakakita sa kanya. Mabilis siyang nangayayat, kumakain naman siya ng sapat pero parang hindi pa rin yun umuubra. Patuloy ang kanyang pamamayat. Nang mga sumunod na araw, napansin niya ang tila pamamaga ng kanyang lalamunan. Hanggang sa magkaroon na ng bukol sa bandang leeg niya na kasing laki pa lamang noon ng 5 piso. Noong ilang araw pa ang lumipas, palaki ng palaki ang bukol sa kanyang lalamunan, kaya naapektuhan na ang pagkain niya at ang kanyang paghinga. Tuwing gabi, naririnig ni Mike ang boses ng isang babae. Paulit-ulit yon at ayaw siyang patulugin. Nakikita pa rin niya ang dalagang kawangis ni Camille. Habang tumatagal, mas lalong nagiging kakilakilabot ang itsura noon. Hindi na malaman ni Mike kung ano ang kanyang gagawin. Halos mabaliw na siya sa nangyayari sa kanya.
Hindi niya maintindihan kung bakit niya nararanasan ang bagay na yon. Kinabukasan, nagulat na lamang ang lalaki nang hindi niya na maigalaw ang kanyang kaliwang binti, na noon ay pulang-pula na sa pamamaga. Sa pagkakaalam niya, wala naman siyang sugat doon na maaaring maging sanhi ng impeksyon, kaya ganoon na lamang ang kanyang pagtataka nang bigla na lang yun nangyari. Sa bigat noon ay hinihila niya na lang ang kaliwa niyang binti para siya ay makakilos pa rin. Sa ilang araw na hindi kumakain ng maayos ang binata, naisipan na niyang lumabas ng paupahan. Tumambad sa kanya ang napakadilim na paligid. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Hahakbang pa lang sana siya nang muli na naman niyang marinig ang boses ng babaeng bumabagabag sa kanya. Napasigaw na lamang siya, dala ng matinding pagkainis. Nabulahaw ang mga kapitbahay ni Mike at sinaway siya, pero dahil hindi tumitigil ang boses na naririnig niya, ay mas lalong tumindi ang kanyang pagkainis. Naglabasan na ang ilang kalalakihan sa lugar na yon. Nang hindi pa rin tumitigil si Mike, ay pinagtulong-tulungan na siya ng kanyang mga kapitbahay. Halos mawalan ng malay ang lalaki nang iwan doon ng mga bumugbog sa kanya. Bagamat hirap na hirap, ay pinilit bumangon ni Mike para bumalik sa loob ng paupahan. Kinuha niya ang kanyang cellphone para tawagan ang pinsang si Benji, dahil yun na lamang ang alam niyang makakatulong sa kanya sa ganoong kalagayan. Ngunit alam niya rin ang maaaring mangyari kapag pinapunta niya ang kanyang pinsan. Salamat at pinuntahan mo ko. Akala ko hindi ka na darating eh. Pwede ba naman yun? Alam kong wala ka ng ibang maasahan kundi ako na lang. Kaya bakit hindi kita pupuntahan? Nandyan na rin ba sila? Oo, nasa labas, hinihintay ka. Hindi ko alam kung paano haharapin si Blessy nang ganito ang itsura ko. Ikinahiya ko sarili ko, Tol. Mas mahiya ka sa ginawa mo sa kanila. Kailangan mong harapin ang mga kasalanan mo, kasi kung hindi mo yung gagawin, baka kung ano pa mangyari sa'yo. Parang hindi ko kakayanin, Tol. Nakikita mo naman ang kalagayan ko, hindi ba? Hirap na ako. Ilang araw na akong hindi kumakain dahil sa bukol na tumutubo sa leg ko. Tapos, Tol, may babae. Lagi siya nagpapakita sa akin. Kamukha niya si Camille. Kaya nga tinanong kita kung napatay ko ba si Camille eh. Siyang dahilan kaya ako nabugbog. Sinabi ko naman sa iyo eh, buhay si Camille at maayos na siya ngayon. Sino ba yung babaeng sinasabi mo? Baka nag-hallucinate ka na naman. Tira ka kasi ng tira eh. Hindi pa ako nakakagamit, Tol. Matino pang pag-iisip ko. Pero bakit nakikita mo yung babaeng kamukha ni Camille? Tsaka yung bukol mo sa leg? Ano ba nangyari dyan? Hindi ko nga rin alam, Tol eh. Ito nangyayari sa akin, para akong sinumpa. Parang pinaparusahan ako sa mga nagawa kong kasalanan. Ito na yata ang karma ko, Benji. Pero mas mapapatunayan mo ang pagsisisi mo kung haharap ka kay Ma'am Blessy at hihingi ng tawad, Tol. Matapos kausapin ni Benji, nakumbinsi rin si Mike na lumabas na ng paupahan para sumuko sa mga pulis at humingi naman ng tawad kay Blessy. Walang kangiti-ngiti namang naghintay sa labas ang babae kasama ang kanyang inang si Belen. Tumalim ang kanyang tingin nang makitang palabas ng paupahan ang lalaki. Kaagad yung sinalubong ng mga pulis na kasama nila para arestuhin, pero matapos pusasan ay nakiusap ang lalaki na kung maaari ay makausap niya muna si Blessy kahit sandali lamang. Blessy, patawarin mo ako sa mga nagawa ko sa iyo. Pinagsisisihan ko na ang lahat. Baka pwedeng huwag mo na akong ipakulong. Kung talagang nagsisisi ka, pagbabayaran mo mga kasalanan mo sa loob mismo ng kulungan. Hindi kita kayang patawarin sa ginawa mo, kaya wala kang aasahan sa akin. Blessy, nakikiusap ako sa iyo. Ayokong makulong. Parang awa mo na. Hindi ka karapat dapat kaawaan. Hinalay mong anak ko at hindi ka nagdalawang isip na pagsamantalahan ang kabutihang ipinakita ko sa iyo.
Naging mabuti ako sa iyo dahil akala ko may pangarap ka rin sa buhay. Pero sinira mo lang ang tiwala at pagmamahal na ibinigay ko sa iyo. Kaya huwag ka magtaka kung hindi kita kayang patawarin. Magpasalamat ka na lang na ganyan lang ang inabot mo. Dahil kung masama akong tao, hindi ko nagugustuhin mabuhay ka pa. Bagamat wala na ang sumpa ng mambabarang, hindi pa rin naging mabuti ang pakiramdam ni Mike. Mula nung makulong, hindi na nakipag-usap pa kahit kanino ang lalaki. Nabugbog siyang muli sa kulungan. Pagkatapos noon ay natagpuan na lamang siyang tulala sa isang sulok, hindi natitinag at namumutla na sa gutom. Sa paglipas ng mga araw, nabalitaan na lamang ni Blessy na wala na si Mike. Ang sabi ng mga kasamahan sa kulungan, binangungot daw ang lalaki. Ipinalibing na lamang ni Benji ang kanyang pinsan matapos manghingi ng tulong sa iba nilang mga kamag-anak. Sa kabilang banda, sinikap ni Blessy na makabalik ang pamumuhay nilang mag-ina sa dati. Ginawa niya ang lahat para maghilom ang anak niya mula sa naranasang trauma sa dati niyang nobyo. Madalas niyang ipinapasyal ang dalaga at mas naglaan na rin siya ng oras para sila ay magkasama. Kumuha na lamang siya ng magmamanage ng grocery at ng kabubukas niyang water station. Doon niya napagtanto na kahit sinisikap niyang mapaghandaan ang kinabukasan ng kaisa-isa niyang anak, mahalaga pa ring makapaglaan siya ng sapat na oras para sa kanilang dalawa. Hindi mo na ba naiisip ngayon na mag-asawa, anak? Naiisip pa rin, Nay. Pero ayoko po muna ngayon. Parang hindi ko pa kaya. Ang hirap na magtiwala eh. Naiintindihan naman kita. Pero marami ka pa namang oras para kumilala ng ibang tao. Gamitin mo yon bago ka magdesisyong papasukin siya sa buhay niyong mag-ina. Hindi naman lahat ng lalaki ay kagaya ni Mike. Marami pa rin matitino dyan. Kailangan mo lang talaga silang kilatisin ng mabuti. Matutulungan niyo po ba akong kumilatis, Nay? Oo naman, anak. Hanggat nandito pa ang nanay, akong bahala sa inyo ni Camille. Marami pong salamat, Nay. Makalipas ang 2 taon, nakilala ni Blessy si Arman na isang OFW pero nagpasya na lamang na magsimula ng pagnenegosyo kesa bumalik pa sa Middle East. Si Arman ang nakabili ng pwesto sa tabi ng grocery kaya nagkakilala sila ng lalaki. Single dad yon at matagal nang walang karelasyon katulad niya, kaya agad silang nagkasundo. Nagsimula silang mag-date para kilalanin ang isa't isa, hanggang sa magdesisyon siyang ipakilala na kay Camille at sa kanyang ina ang lalaki bago yun formal na manligaw sa kanya. Natuwa naman si Belen na halatang gusto si Arman para sa kanyang anak. Magalang kasi ang lalaki at mapagmahal sa anak na babae na halos kaedaran lamang ni Camille. Bukod sa nagustuhan ni Blessy ang pagiging maasikaso at pagiging mature ni Arman, natuwa rin siya dahil mabilis na nakasundo ni Camille ang anak ng kanyang manliligaw. Sa ilang buwan na palagi silang lumalabas at kinikilala ang isa't isa, tuluyan ng nahulog ang loob niya para kay Arman. Makalipas ang 1 taon, napagdesisyonan na nila na magpakasal. At sa pagkakataong yon, sigurado na si Blessy sa kanyang desisyon. Suportado rin ng kanyang ina ang pagpapakasal niya kay Arman, kaya walang dahilan para hindi na yun matuloy. Nagsama sila sa iisang bubong, pero sa pagkakataong yon, hindi na lamang siya ang mag-isang nagsisikap. Naranasan na rin niyang magkaroon ng katuwang, kaya naging magaan na ang lahat para sa kanya. At higit sa lahat, nakikita niya sa anak niya ang ngiting noon lamang niya nakita dahil sa wakas ay nakahanap na rin yun ng maituturing na pamilya. Ipinaramdam ni Arman kay Camille ang pagmamahal ng isang ama, kaya ganoon din ang ginawa niya.
Sa wakas ay naibigay niya na sa kanyang anak ang matagal na nitong hinihiling, ang magkaroon ng maituturing na ama at buong pamilya. Yon! Kumusta na po kayo, mga kakwentong enteng? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Huwag niyo pong pababayaan ang inyong mga sarili. Alagaan po natin ang health natin. At syempre dahil dyan, meron tayong shout out. Simulan po natin kay Fatima Perez. Hello po sa Restar family from Renalyn Restar. Hi po kay Marilu Francisco. Shout out kay Hein Tabriga from Hong Kong. Hello po kay Rika Inday Richard from Fe of Pasay City. Hello rin po kay Richel Adapon. Shout out kay Maura 620. Hi kay Myla. Shout out po kay Emeline Camus, kay Dins Rodriguez. Hello po kay Finky Rusi 14. Shout out kay Emily Cosino, kay Liza Agodo, kay Ebon Despi, Elizabeth Pamintuan, kay Lovelyn Cruz, kay Kind Third Lang. Hello po, my favorite song collection, advanced happy birthday kay Aliza Abkilan sa August 22. Bekenemen. Hello po kay Leslie Sevilla. Hi kay Dulce Quintua, kay Agripina Balza, kay Gay Somojo at kay Pamela Allen. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng.